Ang kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa sandaling ito. Ang pagninilayang mabuting balita ay hangos sa banal na kasulatan mula sa aklat ni Propeta Isaias, 5 kabanata mula 18 talata hanggang 25 talata. Sentensyado na kayo. Hindi ninyo kayang kumawala sa inyong mga kasalanan. Sabi ninyo, bilisan nawa ng Panginoon at gawin ang sinasabi niya para makita natin. Hayaang isagawa ng banal na Diyos ng Israel ang kanyang mga plano. Tingnan natin kung ano ang nasa isip niya. Sentensyado na kayo. Tinatawag ninyong mabuti ang masama at tinatawag ninyong masama ang mabuti. Ginagawa ninyong liwanag ang kadiliman at ang liwanag sa kadiliman. Ginagawa ninyo ang mapait na matamis at ang matamis ay ginagawa ninyong mapait. Sentensyado na kayo. Akala ninyo matalino kayo, napakatuso ninyo. Sentensyado na kayo. Bayani ng bote ng alak, matapang at walang takot pagdating sa paghahalo ng inumin. Ngunit para lamang sa isang suhol, ay pinalaya ninyo ang mga taong nagkasala at pinipigilan ninyo ang mga inosente na makakuha ng hustisya. Kaya ngayon, kung paanong ang dayami at tuyong damo ay nalalanta at nasusunog sa apoy, ang inyong mga ugat ay mabubulok at ang inyong mga pamumulaklak ay matutuyo at lilipat. Dahil tinanggihan ninyo ang itinuro sa atin ng Panginoong makapangyarihan sa lahat, ang banal na Diyos ng Israel. Ang Panginoon ay nagalit sa kanyang bayan at iniunat ang kanyang kamay upang parusahan sila. Ang mga bundok ay manginginig at ang mga bangkay ng mga namamatay ay maiiwan sa mga lansangan na parang basura. Gayon may hindi matatapos ang galit ng Panginoon, ngunit ang kanyang kamay ay mananatiling nakaunat upang magparusa. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Papuri sa Diyos Ama sa kaitaasan, sa ngalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Muli akong bumabati ng magandang araw sa inyong lahat, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa mga sandaling ito. Sa araw na ito, hayaan po ninyong i-share ko sa inyo ang aking maikling pagninilay sa kababasa ko lang na pagninilayang mabuting balita. Ang pagninilay na ito ay pinamagatan kong sa Kanya walang mga panlilinlang, baluktot at tahasang kasinungalingan, pawang katotohanan lamang. Ayon sa mga ipinahayag ni Propeta Isaias sa 5 kabanata ng aklat ni Isaias, ang mga asal at gawain ng mga tao sa Israel at Huda sa kanyang panahon ay lubhang hindi kinalulugdan ng Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ayon kay Propeta Isaias, ito ay dahil maraming tao ang naging immoral na gumagawa ng panlilinlang, mga maling pangalan, ang paggamit ng maling pangalan, at mga tahasang kasinungalingan na ginagamit ng mga kasangkapan sa pangangalakal. Tinatawag ninyong mabuti ang masama at tinatawag ninyong masama ang mabuti.
Ginagawa ninyong liwanag ang kadiliman at ang liwanag sa kadiliman. Ginagawa ninyo ang mapait na matamis at ang matamis ay ginagawa ninyong mapait. Isayas, 5 kabanata, 20 talata. Pahayag pa ni Propeta Isayas na maraming tao ang bayani ng bote ng alak, matapang at walang takot pagdating sa paghahalo ng inumin. Para lamang sa isang suhol ay pinalaya ninyo ang mga taong nagkasala at pinipigilan ninyo ang mga inosente na makakuha ng hustisya. Isayas, 5 kabanata, talata 22 at 23. Dahil dito ay napukaw ang galit ng Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ipinahayag ni Propeta Isaias ang narinig niyang sinabi ng Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lahat ng malalaki at magagandang bahay na ito ay magiging walang laman na mga guho. Ang mga ubas na tumutubo sa 5 hektarya ng lupa ay magbubunga lamang ng 5 galon ng alak. Ang 10 sako ng buto ay magbubunga lamang ng 1 sakong butil. Isayas, 5 kabanata, 9 at 10 talata. Ngunit parang hindi natinag ang mga tao sa ipinahayag ni Propeta Isaias sa narinig niyang sinabi ng Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Dahil imbis na magtika at magpakumbaba sila, ay tila tahasang hinahamon pa nila ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa nang sabihin nila ang mga ito. Bilisan nawa ng Panginoon at gawin ang sinasabi niya para makita natin. Hayaang isagawa ng banal na Diyos ng Israel ang kanyang mga plano. Tingnan natin kung ano ang nasa isip niya. Isayas, 5 kabanata, 11 na talata. Sa aking pagninilay, napagtanto ko na ang mga ganitong immoral na mga asal at gawain tulad ng panlilinlang, panloloko at tahasang mga kasinungalingan na umiral noong mga panahong iyon ay patuloy pa ring ginagawa ng maraming tao sa kasalukuyang panahon at sa tingin ko ay mas malala pa. Tulad na lang sa timbang ng mga binibili nating mga produkto na mas madalas na ang totoong timbang ay kulang kumpara sa timbang na nakasaad sa mga lalagyan nito. Pagtatago ng mga pangunahing kalakal ng pagkain upang maitaas ng mga negosyante ang presyo ng bilihin. At nagagawa nila ito dahil nagsasawalang kibo ang mga inatasang kawani ng pamahalaan dahil nakikinabang din sila. Pagpapakita ng hayagang pagkakawang gawa sa mga komunidad at sa mga taong mahihirap upang maitago ang mga karumaldumal nilang gawain sa lipunan. Pagtanggap ng suhol, maging isang pabor o suhol na pera para makaiwas na makulong ang isang taong gumawa ng krimen o kaya na may mapagkaitan ng katarungan ang mga taong inosente. Ilan lang ang mga ito sa mga immoral na kaugalian at mga gawain na talamak na nangyayari sa panahong ito. Sa inyo, real talk lang. Pero sa ganang akin, malilin lang ng mga immoral na mga taong ito ang kanilang kapwa, lalong-lalo na yaong mga pagano at mga mabuhay na mananampalataya ng buhay na Diyos. Ngunit hindi nila malilinlang ang Panginoong Diyos
na makapangyarihan sa lahat, sapagkat alam na alam niya ang laman ng puso't isipan ng bawat nilalang niya. Noong panahon ni Propeta Isaias, ipinahayag niya sa mga tao ang mga mensahe ng Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat dahil napukaw ng mga tao ng Israel at Huda ang kanyang galit. Kaya ngayon, kung paanong ang dayami at yung damo ay nalalanta at nasusunog sa apoy, ang inyong mga ugat ay mabubulok at ang inyong mga pamumulaklak ay matutuyo at lilipad. Dahil tinanggihan ninyo ang itinuro sa atin ng Panginoong makapangyarihan sa lahat, ang banal na Diyos ng Israel. Isaias, 5 kabanata, talata 24. Ang Panginoon ay nagalit sa kanyang bayan at iniunat ang kanyang kamay upang parusahan sila. Ang mga bundok ay manginginig at ang mga bangkay ng mga namamatay ay maiiwan sa mga lansangan na parang basura. Gayon may hindi matatapos ang galit ng Panginoon, ngunit ang kanyang kamay ay mananatiling nakaunat upang magparusa. Isaias, 5 kabanata, talata 25. Bukod dito, ay mayroon pang mensahe ng babala ang Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pamamagitan ni Propeta Isaias. Ang Panginoon ay nagbigay ng hudyat upang tawagin ang isang malayong bansa. Sumipol siya para sila ay magmula sa mga dulo ng mundo at narito sila, mabilis agad. Isaias, 5 kabanata, talata 26. Ang kanilang mga palaso ay matutulis at ang kanilang mga pana ay handang bumaril. Ang mga kuko ng kanilang mga kabayo ay kasing tigas ng bato at ang mga gulong ng kanilang mga karwahe ay umiikot na parang ipo-ipo. Isaias, 5 kabanata, talata 28. Pagdating ng araw na iyon, uungal sila sa Israel na kasing lakas ng dagat. Tingnan ninyo ang bansang ito, kadiliman at pagkabalisa. Nilamon ng dilim ang liwanag. Isaias, 5 kabanata, talata 30. Nangangamba ako at sa palagay ko kayo rin, sapagkat ang mga ginagawa at inaasal ng mga tao sa kasalukuyang panahon sa aking pagninilay ay mas malala kaysa sa inasal at ginawa ng mga tao ng Israel at Huda noong panahon ni Propeta Isaias. Isama na natin dito kung paano ang pakikitungo ng mga tao sa panahong ito, lalong-lalo na ang kasalukuyang henerasyon ng kabataan. Ang mga immoral na asal at gawain ng mga tao sa kasalukuyang panahon ay tiyak na muling makapupukaw sa galit ng Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kapag nagkagayon, ang mga mensahe ng mga gagawin ng Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat na inihayag ni Propeta Isaias ay malamang na mangyayari din sa panahon natin. Tumingin tayo sa paligid at makikita ninyo na ang mga senyales ay nakaukit na sa lahat ng dako. Natatandaan ko pa ang mga ipinahayag na ito ng Panginoong Hesus sa mga tao. Sinasabi ko sa inyo mga kaibigan, huwag kayong matakot sa mga pumapatay ng katawan
ngunit pagkatapos ay hindi makakagawa ng anumang mas masama. Ipapakita ko sa inyo kung sino ang dapat katakutan. Matakot sa Diyos na pagkatapos pumatay ay may autoridad na magtapon sa impyerno. Maniwala kayo sa akin. Siya ang dapat ninyong katakutan. Lucas, 12 kabanata, talata 4 at 5. Ngunit sa ganang akin, hanggang hindi pa ito dumarating, malakas ang pananalig ko na may panahon pa upang hindi tuluyang mapukaw at sumambulat ang galit ng Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat. Makaiiwas pa rin tayo sa paggawa ng mga immoral na asal at gawain at kasalanan kung magbabalik loob lamang tayo sa Diyos. Papapasukin at tanggapin natin ng buong puso't kaluluwa ang Panginoong Hesukristo bilang ating tanging tagapagligtas at kunin natin ang ating kahulugan mula sa Diyos ng lahat ng katotohanan. Sapagkat sa Kanya walang mga panlilinlang, baluktot at tahasang kasinungalingan, pawang katotohanan lamang. Sana'y may napulot kayo kahit papano sa aking reflection sharing sa araw na ito. At bago ko magpaalam, nais kong iwanan sa inyo ang isang siping ito ni Sper ng Our Daily Bread Magazine. Mga panlilinlang, baluktot at tahasang kasinungalingan, tinutukoy ang mga salita ng mga hangal. Ngunit ang mga nakakaalam ng salita ng Diyos ay magkakaroon isang buhay kung saan namumuno ang karunungan. Hanggang sa muli, patnubayan at pagpalain nawa tayong lahat ng dakilang Diyos Ama sa langit, sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Amen. 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 Peace.